Dalawang gagawin sa ating lahat, mga kapatid. Hello. Hello, yan. So, purihin ang ating Panginoon. Minsan po ng ating pong awitan kanina, ang papuri natin sa Panginoon ay patungkol sa kanyang katapatan. Ang una pong awitin, sinabi doon, kahit kailan, ang Diyos natin ay hindi siya nagkulang kahit kailan. Kadalasan, kapag kapos tayo sa pangunawa kung sino ang Diyos at kung sino tayo, marami tayong angal sa ating buhay. Na para bang ang Diyos ay nagkukulang sa atin. Ngunit ang mga inaakala nating pagkukulang sa ating buhay, kagaya ng pera, mga bagay na pangarap natin na hindi natin nakakamit, mga bagay na gusto natin na hindi dumarating. Yun po ay mga gusto natin. Yan po ay mga pangarap natin. Yan po yung mga bagay na nais nating idagdag sa ating buhay. Immediately, gumagawa tayo ng mga paraan para dumating sa atin yun nang hindi tayo nag-i-inquire sa Panginoon kung talaga bang para sa atin. So pinupuno natin ang ating mga sarili ng mga bagay na hindi natin inaalam sa Panginoon kung gusto ba ng Panginoon na idagdag yun sa ating buhay. At pag hindi natin nakakamtan, o kung kayaman, hindi dumarating sa ating buhay, iniisip natin ang Diyos ay nagkukulang. Pero ang totoo, mga kapatid, ang Diyos ay kailanman hindi nagkukulang sa atin. Pinatunayan niya na ito at patuloy niyang pinapatunayan sa pagkising natin sa araw-araw, mga kapatid. The sun is not failing to shine for us. The air that we breathe, mga kapatid, kailanman. Dumating po yung pagkakataon na kinapos tayo ng hangin. Yung mga kailangan natin para mabuhay ng maayos, mga kapatid, ang tubig. Ginawa ng Diyos na ang tubig ay mas marami kaysa sa lupa. Sapagkat alam ng Diyos na hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. So kahit kailan ang Diyos natin ay hindi, kailangan lang nating maintindihan mabuti. Sino ba talaga ang Diyos? Sino ba tayo? Ano ba ang kalooban niya? And so, because of that enlightenment, dahil doon sa mga pangunawang na yun, mga kapatid, ay mapapatunayan natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga akda para sa atin. We can live happily with Him, with joy in our hearts, if we understand the truth. So yun pong pinag-aaralan natin, mga kapatid. The joy of being in relationship with Christ, in anything, in everything that is happening in our lives, mga kapatid. Hindi nawawala yung kaligayahan na yun dahil nauunawaan natin kung anong ibig sabihin ng ating pananampalataya. So tinalakay natin, we have this joy in Christ in the midst of suffering. Sa lahat ng pagdurusa natin, meron tayong kaligayahan sapagkat naiintindihan natin bakit dumarating sa atin yung mga pagdurusa na yon. Even in the midst of some sufferings which we inflicted in ourselves, kahit na yung mga pagkakasala natin and all the consequences na dinulot ng mga pagkakasalang ito, kapag dinaranas na natin siya at isa-isang pinapaunawa ng Panginoon sa atin, bakit niya tayo pinaparusahan, bakit niya tayo dinidisiplina, nagiging blessing pa rin yun sa atin, mga kapatid. Yes. Dahil
nauunawaan natin na ang Diyos ayaw niya tayong magkasala. Because this sin, yung pagkakasala na ito, alam natin, ito ang magdadala sa atin sa apoy ng impyerno. At alam din natin na ang kasalanan na ito rin ang nagdala sa ating Panginoon dito sa ating piling na buhay siya dito sa lupa. Hindi para maging marangya siya. Hindi para maging hayahay. Hindi para magkaroon ng kotse, ng magandang bahay, ng malaking business, ng malaking kingdom. Hindi ganun ang nangyari. Dumating ang Panginoon sa atin, mga kapatid, para iligtas tayo sa kasalanan. So napakaseryoso ng kasalanan ito. And so these sufferings na nangyayari sa mundo, dulot ng kasalanan, dulot ng paglabag natin sa ating Panginoon, all these sufferings, although we are experiencing that, and because we know the truth, alam natin ang katotohanan, we have this joy in our hearts. Ang kaligayahan sa ating mga puso. Okay, yan yung joy in sufferings. Ano yung sumunod? Yan, joy in serving. Bilang mga mananampalataya, tayo itinawag ng ating Panginoon para maglingkod sa Kanya. And this service for God is not burdensome for us. Kapag nararanasan natin yung bigatin at umaangal yung ating puso at isipan habang naglilingkod tayo sa Panginoon, it is not a sign that we understand why we are serving our God. Not a sign na naiintindihan natin at na-enlighten na tayo bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay isang napaka-inam na pribilehiyo na binigay niya sa atin. Not everyone is able to serve God. Not everyone is able to worship Him. Hindi lahat ng tao ay makapaglilingkod sa Diyos at yung paglilingkod na yun ay tatanggapin ng Diyos. Hindi. Mapalad ka kung isa ka sa naglilingkod sa Diyos at ang paglilingkod na yun ay tinatanggap niya. Anong paglilingkod lang ang tinatanggap ng Lord? Yung mga service na bumubukal sa maligayang puso. Sa dulo, pag-aaralan natin, joy in giving. God loves the cheerful giver. Yung maligaya. Hindi yung, magbibigay na naman ako. Wala na bang katapusan, magbibigay na yan. Tandaan natin, our example is the service and the giving of our God. He served us unto death. Pinagserbisyuhan tayo ng Panginoon hanggang sa kamatayan. Nagbigay ang Panginoon ng lahat sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang buong buhay. Huwag kang papayag, mga kapatid, na naglilingkod ka sa Panginoon, pero merong lumalabas sa bibig na ito na murmuring o pag-angal sa Kanya. Huwag kang papayag na ang pagbibigay mo sa Panginoon ay makakaramdam ng pagkapagod na parang hindi na patitigil ang mga pagbibigay na ito. Huwag kang papayag. Because God loves a cheerful giver. Hindi sinabi ng Lord sa cross ng Kalbaryo, nung pinaglilingkuran niya tayo at ibinibigay niya ang kanyang buhay, listen very carefully. Hindi sinabi ng Lord nung nasa krus siya ng Kalbaryo habang namamatay siya na, ano ba naman to? Bakit ganito? Sino ba itong mga tao na ito na pinaglilingkuran ko at binibigay kong buhay? Sino ba sila sa akin? Wala tayong narinig na gano'n. Ang narinig natin ay buong pagmamahal. Father, forgive them. For they do not know what they are doing. And He loved us.
Pinatunayan niya yun sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang pagsiservisyo at ng kanyang pag-ibig sa atin, ng kanyang pagbibigay. Okay, so pinag-aaralan natin ngayon yung ikatlo. Joy in believing. Joy in believing. Pero nga hindi ko mabasa ng cellphone na may flashlight. Joy in believing. At ginamit natin mga kapatid, thank you. At ginamit natin actually this is the second session, second time na pag-uusapan natin ang mensahe ng joy in believing. Ginamit natin ang teksto na nakuha ng binigay sa atin ng ating Panginoon mula sa aklat ng Pilipos, or Philippians chapter 1, verses 1 to 21. And we have read that last Sunday sa ating corporate reading ng Bible. Natalakay natin from verse 1 to verse 9. At ngayon ay tatalakayin natin yung natitirang verse 10 hanggang 21. Okay, I will read first yung teksto na pag-aaralan po natin ngayon. Pakinggan nyo na lamang po. Or kung meron kayong mga hard copy Bible, sundan nyo na lang sa inyong mga kopya. Philippians chapter 1, verses 10 to 21, it says, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Now that I have already obtained all this, or have already been made perfect, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only let us live up to what we have already obtained. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. For, as I often told you before, and now say it again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Pwede ko pa bang? Okay. Thank you, Sister Dia. Okay. So, joy in believing. Joy in believing. Do we really have this joy in believing in Christ? Yan ang unang katanungan natin. Tinanong natin last Sunday. Taglay-taglay nga ba natin mga kapatid ang pinag-uusapan nating kaligayahan sa paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo? Yes, because there are so many people who claim, nagsasabi na naniniwala sila sa Panginoong Jesucristo, pero taglay ba nila yung kaligayahan sa paniniwala sa Panginoong Jesucristo?
Naniniwala ba talaga tayo sa ating Panginoon? At meron bang kaligayahang nadarama habang tayo patuloy na naniniwala sa Kanya? Pinaniniwalaan ba natin na may kagalakan o kaligayahan ang tinapos na gawain ng Panginoon? Naiintindihan na ba natin yung tinapos na gawain ng Panginoon? Or in English, the finished work of Christ? Malinaw na ba sa atin yun? Kasi kung hindi pa malinaw sa atin yung mga kapatid, yung tinapos na gawain ng Panginoon, or the finished work of Christ, malabo kang tubuan ng kaligayahan sa puso. Malabo. Ang makikita mo sa Panginoon at sa pananambahang ginagawa natin ay isa na namang utos na kailangan sundin. No more, no less. Parang ginagawa mo ito kasi ito yung sinabing tama. Kasi ito yung sinabing dapat gawin. Pumasok ka na naman, even though we are in the New Testament, even though we are in the dispensation of grace, pumasok ka na naman dun sa parang nandun ka uli sa Old Testament. Kasi ang ginagawa mo ay pagsunod na hindi nauunawaan kung bakit ginagawa. Ganun lang ang nangyayari sa iyo. But if you really understand, you are really enlightened with the truth. Kapatid, pag naunawaan mo ang tinapos na gawain ng Panginoon or His finished work, tutubuan ka ng malalim na kaligayahan na magpupropel, magdadrive sa buhay mo, sa isip mo, sa puso mo. Listen very carefully. Magdadrive sa pagkatao mo na gumawa, maniwala, magbigay, ng hindi nangangawit dahil ang lahat ng iyon ay bumubukal sa kaligayahang dulot ng pagkaunawa mo sa katotohanan. Specifically, ang katotohanan patungkol sa tinapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Where will this joy lead us? And what this joy in believing Christ will do to our lives. Okay? Yun ang pag-aaralan natin. At hindi tayo kukuha ng anumang mga artikulo na gawa-gawa ng sino man. Pupunta tayo sa kung ano yung nangyari mismo na nakasulat sa banal na kasulatan sa isang taong nag-claim at nakaranas ng kaligayahan sa paniniwala sa Panginoon. Anong pangalan niya? Apostol Pablo. Ito yung binasa natin kanina. Let us study what this joy in believing in Christ has done in Apostle Paul's life. Okay. Ano ba yung ginawa nito sa kanyang buhay? Pinag-aralan natin nung last time, mga kapatid, na naintindihan na ni Apostol Pablo. Dati, si Apostol Pablo, gumagawa siya sa ng kanyang own righteousness. Okay? Ang kanyang pagsunod sa Diyos ay kinukuha niya, binubunot niya, hinuhugot niya sa kanyang sariling, sa pagkaunawa niya ng kanyang sariling katuwiran. Own righteousness. At sinabi niya, dahil totoo namang ginawa ko yan, totoo namang nag-aral ako, totoo namang Pariseo ako, totoo namang Israelita ako, totoo namang nagpatuloy ako sa ika-8 araw. Pinatuloy ako ng aking mga magulang sa ika-8 araw. Ginawa ko lahat. And that's why, pertaining to my own righteousness, by observing the law, by obedience to the law, I can say with all my heart that I can boast about it. Sabi niya, pwede akong magyabang
Pwede ako mag-brag dahil talaga namang ginawa ko. Because as for the seal, sa pagganap ko, I am faultless, sabi niya. Dahil ginawa ko talaga yan. Sinunod ko talaga yan. Pero ngayon naintindihan ni Apostol Pablo, ay, hindi pala yun ang requirement ng langit. Okay? We are being commanded, urged to obey the law. Yes, it is true. And we are required to make it perfect. But God knows, because we are fallen creature, bagsak, sinful nature, we have this sinful nature, mga kapatid. Although our body may work perfectly sa paningin ng tao, parang si Pastor Ray sumusunod, walang sablay, lahat ginagawa, all the commandments of God, thou shalt love the Lord your God with all your heart and with all your mind. Have no other God beside Him. Lahat ng 10 utos. Thou shalt not make any graven image of anything in this world. Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. You must remember the Sabbath and make it holy. Honor your father and your mother. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not lie and do not covet. 10 utos, ginagawa ni Pastor Toy. We can do that outwardly. Yun yung pinaglalaba, yun ang pinagyayabang ni Apostol Pablo. Wala akong sablay, faultless. Sabi ni Apostol Pablo. But I know now, because the Holy Spirit, He has been born again, Apostle Paul. He has the Spirit, has been born again. And he had this indwelling Holy Spirit in his life. Tinuturuan siya, naiintindihan na niya ngayon that his own righteousness, although he may claim faultless, ay hindi magdadala sa kanya sa langit. Okay? Bakit? Because God required 100% obedience. Kung hindi mo naiintindihan, kagaya ng maraming nakakaintindi, bakit? Sumusunod naman ako 100% naman ang pagsunod ko Alam ko ang 10 Commandments. Sinusunod ko ang 10 Commandments. Ganun din ang sinabi ng rich young ruler sa harapan ni Jesus Christ. Okay? He's bragging his own righteousness. Meron siyang pinagmamalaki dahil sumusunod naman talaga siya. But our God, who is an omniscient God, alam niya what is going outside and what is going inside. We do not know that. We only see persons from the outside. Kaya sabi ng Panginoon sa Old Testament, hindi ko ma-recall po ano yung verse, sa Chronicles. Man looks at the outward appearance, but our God looks at the heart. Ibig sabihin, inward. When God said that He required 100% obedient, listen very carefully. When God said He required 100% obedient, 100% na pagsunod, He mean not only outward obedience, but also inward obedience. Sino nakakagawa nun? Hindi yun kayang gawin ng mga tao sa Old Testament. Bakit? Wala silang helper. They can obey outwardly, like the claim of Apostle Paul. They can brag about it because they obeyed outwardly. Dalawa na yung nagbabrag doon.
or nag-attempt na mag-brag, kagaya ni Apostol Pablo, and then yung rich young ruler, nakausap ni Jesus Christ, nagyayabang sila, nagagawa nila. Pwede, pero hindi na magagawa dahil yung inward obedience, dahil wala silang Holy Spirit and wala silang born again spirit. Mapalad ka. Talaga nga ba mapalad ka? Nakakasunod ka ba outwardly and inwardly? Ito yung identity, mga kapatid, ng mga taong elect. Okay? Aalisin natin yung kaisipan, mga kapatid, na tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo. Born again Christian ako. Nagsisimba ako sa Truth and Life Christian Church for 30 years na. Ligtas ako. No. Wala lahat doon. Magkalinawan tayo, mga kapatid. Wala lahat doon. Baka inaakala nyo, tinanggap nyo ang Panginoong Jesucristo, nagsisimba kayo sa Truth and Life Christian Church, member kayo dito, hindi kayo sumasablay, and then ligtas kayo. No. Hindi yun. Hindi yun ang pwede mong ipagmayabang. Kagaya ni sinabi ni Apostol Pablo na meron akong pwedeng ipagmayabang, pero I consider everything a loss now. I consider everything. When he said everything, ibig sabihin, lahat ng ginawa ko dati, lahat ng pagsunod ko dati, wala akong bibit-bitin doon. Wala akong kukunin isa man doon. Because I already understand. Now, I consider all of those rubbish, basura lahat yun. Walang pwedeng magamit doon na dadalhin ko sa harapan ng Panginoon. Oh Lord, ginawa ko to, ginawa ko yun. Kaya na-reject yung mga tao sa Matthew chapter 7. Because nagbitbit sila ng akala nila righteousness na tatanggapin sa langit. Kaya sinabi na sa Panginoon, Panginoon, nangaral ako sa iyong pangalan. Panginoon, ginawa ko yan. Nagpalayas ako ng demonyo. Nagpagaling ako ng mga may sakit. Sinabi nila lahat ng ginawa nila. Okay, ginawa mo yan, pero ginawa ko ba yan sa iyo? Ginawa mo yan, pero hindi ko yan ginawa sa iyo. Ginawa mo yan para sa iyong kapurihan at hindi sa aking kapurihan. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, all of those, all of my works, all of my own righteousness, I consider them rubbish, basura. Kailangan kong itabi lahat yun. Bakit? Because alam ko na, ang kailangan ko ngayon, I consider them rubbish for the sake of knowing Christ Jesus, my Lord, in whom the righteousness of God came from. That righteousness, the righteousness of God, is what I need para pagharap ko sa Panginoon. O bakit nandito ka? Because I have the righteousness of Jesus Christ in me. You cannot brag about what you have done. You can only take pride, not on yourself, but on what Jesus did for you. Kung anong ginawa niya sa iyo. Yun yung finished work of Christ. Yun ang pinag-aralan natin last Sunday. And now, sabi dito ni Apostol Pablo, saan siya dinala ng kaisipan na ito? Ibig bang sabihin, Pastor, naiintindihan na ni Apostol Pablo ngayon na hindi yung gawa niya ang magdadala sa langit at ang ginawa lang ng Panginoong Jesucristo ang magdadala sa kanya sa langit. Ibig bang sabihin, Pastor Doy, wala na tayong gagawin? Yan yung medyo diyan nagkakaroon ng kagulumihanan By grace tayo ngayon, may ginawa na si Jesus Christ. Wala na tayo bang gagawin, Pastor Doy? Okay, let us clear, mga kapatid, yung mga sumasagabal, mga hindrance sa ating isipan. Pertaining
to our salvation. Pag ang pinag-usapan yung ating kaligtasan, wala tayong pwedeng gawin. Okay? Wala tayong ginawa sa past, wala tayong ginagawa sa present, at wala tayong gagawin sa future para maligtas ka. Okay? Malinaw? Kaya sinabi ni Apostol Pablo, tatapon ko lahat yun. Kasi ang kailangan lang para sa ating kaligtasan is the righteousness of God in Christ Jesus, in Jesus Christ's finished work, para tanggapin tayo sa langit. Okay? Paano yan, Pastor Toy? Wala na pala tayong gagawin. No, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Because pertaining for our being saved, okay? Kapag sinabi natin na tayo ay mga ligtas, kapatid, merong dinidisplay ang Lord, merong minamanifest o pinapakita ang Lord na gawi, trabaho, pagsunod ng mga taong niligtas niya. Dito nagkakagulo ang marami sa mainstream. Tinatapon nila ang gawa, tinatapon nila ang pagsunod, kasi iniisip nila, hindi ko na kailangan sumunod. May grace eh. No. Dinadaya sila ng diablo sa ganung kaisipan. Pinapakita sa atin ngayon, mga kapatid, sa binasa natin kay Apostol Pablo, na kapag iniligtas ka ng Diyos, dito kanya dadalhin. Ito ang mga makikita sa iyong buhay. Merong magmamanifest, hindi lang pagsunod outwardly, kundi pagsunod inwardly. Kaya napaka-importante, ang pinag-aaralan natin, kaligayahan habang ginagawa natin to. Kaligayahan kahit wala tayong aircon. Sino nangangawit na dyan? Wala tayong aircon. Kaligayahan kahit naiinitan tayo. Kaligayahan kahit hindi yung gusto natin ang nangyayari. Okay? Kahit hindi komportable ang flesh. So, saan tayo dadalhin ng kaligayahan sa pananampalataya o paniniwala? Gaya ng buhay ni Apostol Pablo, number 1, ano ang ginawa nito sa kanya? Ano ang ginawa ng kaligayahan na ito sa kanya? It made Apostle Paul want to know Christ more and more and imitate Him even in His suffering and in His death. Okay. Saan dinala si Apostol Pablo ng kaligayahang nararamdaman niya, ng kaunawang naiintindihan niya? Dinala siya nito, sa verse 10 sabi sa verse 10, sahin natin, I want to know Christ and the power of His resurrection. Medyo hinaan mo na lang na. So, yan. I want to know Christ. Yan. And the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Okay? Saan siya dinala ng kaligayahang meron siya? Ng pang-unawa, pananampalatayang meron siya. Dinala siya sa kaisipang gustong-gusto kong patuloy na makilala ang Panginoong Jesucristo. Gusto mo ba? Gusto mo bang patuloy na makilala si Jesus Christ? Ouch!
Saan mo ini-spend ang panahon mo? Paano mo nakikilala si Jesus Christ? Kung talagang gusto mong patuloy na makilala si Jesus Christ dahil dun sa kaligayahang taglay-taglay mo, your life, your mind, your heart, your aspiration, your desires, mga kapatid, will focus doon sa papaano ko patuloy na malalim na makikilala ang Panginoon. Pinag-usapan natin last Thursday, Friday. Anong gagawin natin para patuloy natin makilala ang Panginoon? Sinong papakainin natin? Dalawang naglalaban. Yan. Ang ating spirito. Dalawang naglalaban eh. Sinful nature and the born-again spirit within you. Sinasabi nyo, gusto mo makilala ba sa Kristo? Ay, nasan ka? Saan mo ginugugol ang panahon mo? Sa games? Uy, ang galing nito. Parang si Jesus Christ. Ganun ba? Talo lagi yung kalaban sa games. Parang si Jesus Christ. Ganun ba ang pagkilala sa Panginoon? Paano? Reading the Bible, meditation, prayer, devotion, fellowship, worship like this corporately. Yun yung paraan. Okay? Yun yung dinala si Apostol Pablo doon. It made Paul want to know Christ more and more. It made Paul want to imitate Him. Yung gayahin si Jesus Christ in the sufferings of Jesus Christ and even in His death. Kaya pag binasa natin talaga ng makatotohanan ng Biblia, yung New Testament, makikita natin doon yung mga apostol ni Jesus Christ, nung wala pa sa kanilang Holy Spirit, at inaresto si Jesus Christ, saan napunta yung mga apostol? Nung inaaresto si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane, saan napunta yung mga disipulo? Nagpulasan sila. Bakit? Namumuhay sila sa Old Testament, sa sinful nature. Ang sinful nature, mga kapatid, hindi ito magsasacrifice. Lagi itong selfish. Okay? Laging isusurvive ng natural man ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa iba. But the sign that you have the Holy Spirit, mga kapatid, alam mo na yung truth, i-desire mo na yung kalooban ng Diyos. Yun ang nangyari kay Apostol Pablo. Okay? Gusto niyang makilala ng gusto ang Panginoon at gusto niyang gayahin yung sabi dito, I want to imitate Christ. Gayahin yung mga sufferings ni Jesus Christ, even in His death. Kaya yung mga apostol, nung meron na silang Holy Spirit, nung dumating na sa Pentecost ang Holy Spirit, sa mga apostol, anong nangyari sa kanila? Sumunod sila hanggang sa kamatayan. Hindi na sila nagtatago. Kaya lahat sila, titingnan mo yung history, namatay sa pugot ulo, pako sa krus, namatay sa kulungan o saan man, in-spear, binato, pero nakangiti sila, gaya ni Esteban. While Stephen was being stoned by the Israelites, ano sabi ni Stephen? Nakangiti siya sa langit because he understands what is happening. So it made Paul want to know Christ more and more and want to imitate Christ even in sufferings and in death. Kailangan sa ating buhay, mga kapatid, unti-unti nating nakikita ang ating sarili na dinidesire nating makilala ang Panginoong Kristo. Okay? Hindi lang sa sufferings, and even if we are called to die like Him. Okay. Even if we are called to die like Him. Ibig sabihin, you are standing in your faith for Him, for His glory. Kahit na nandyan yung mga kalaban at may threat ng buhay sa iyo, but you are still standing
in your faith. Calling yun, ha? Hindi natin to gagawin. Calling yun, ha? Yung dying for the sake of faith in Christ. Hindi natin yung gagawin na. May mga gumagawa kasi nun eh. Nasaan ba yung mga abusayap dyan? Iko-convert ko ang mga abusayap, pupuntahan ko sila sa Marawi o saan man. Pupunta ako doon, mga abusayap. May gumagawa nun. Anong nangyari sa kanila? Calling yon. Hindi ito yung pagyayabang. Hindi ito yabangan na parang meron kang gagawin para kay Kristo. No. Our God will lead you. You are not, hindi mo hinahatak ang Diyos. Oh Lord, may gagawin ako para sa iyo. Tulungan mo ko dito. No. Hindi ganun ang paglilingkod natin. Hinihintay natin kung ano ang calling natin. Yan yung pag-uusapan natin sa mga susunod nating prayer meeting. Yung mga giftings natin kung saan tayo tinatawag. Okay, sige, hanggang number 2 lang muna tayo. Ito yung number 2. Saan dinala si Apostol Pablo ng kanyang kaligayahan sa pananampalataya sa Panginoon? Pangalawa, in verses 11 to 15, it made Paul persevere even more to secure the salvation that Christ already secured for him. Parang ang gulo, no? Ang ginawa nito sa kaisipan at sa buhay ni Apostol Pablo. Listen very careful. Alam kong naiinitan na kayo. Naiinitan din ako. Last na to. Napaka-importante. May gagawin pa ba tayo? Ngayong ligtas na tayo? Ayon dun sa example ni Apostol Pablo. Ang ginawa ng pagkaunawa at kaligayahan ng pananampalataya niya sa Panginoon ay ang pag-uugali o perspective ni Apostol Pablo na mag-persevere. Ano yung persevere sa Tagalog? Magtiis. Magtiis ng magtiis. Kagaya ng ginagawa natin yan, na pukunti lang, magtitiis tayo sa init. Magtiis. It made him persevere. Even more, to secure, listen, to secure the salvation that Christ already secured for him. Yan ang nabasa natin dito sa verse 12. Sabi ng verse 12, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on. Nagpapatuloy ako, I am persevering, I press on to take hold para mahawakan ko, mayapos ko ng mabuti, to take hold of that means yung salvation, of that for which Christ took hold of me. Okay? Ang ugali dapat ng isang ligtas. Alam natin, kung naiintindihan yung mabuti ang ibig sabihin ng salvation, alam mong ligtas ka na. Alam mo yon. Sino nagpapatotoo nun? Ang Holy Spirit na nasa iyo. The Holy Spirit within you is teaching you that you are saved. Hindi mo yun makukuha kay Pastor Doy. Hindi ako ang Holy Spirit. At hindi ko maituturo lahat. But the Holy Spirit within you, siyang nagtuturo sa iyo na ikaw nga ay ligtas na. Mababasa natin sa Romans. He is teaching us that we really are the sons of God, the Holy Spirit. Okay? Alam ng bawat mananampalataya, alam ng bawat ligtas na siya ay ligtas na. But the attitude, okay? Ang pag-uugali ng mga totoong ligtas ay patuloy na pagtitiis, pagganap, pagsunod, na para bang hindi pa sila ligtas. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, I am pressing on to take hold of that which my Lord Jesus Christ took hold of me. Tinapos na ng aking Panginoon yon, ibinigay na yun sa akin, nasa akin na yun. But the attitude na nilagay ng Panginoon sa akin is
to still press on. Magpatuloy. To persevere. Hindi huminto. Hindi magpahinga. Para makamtan ko ang mga bagay na ibinigay na ng Panginoon sa akin. Naiintindihan natin mga kapatid? Yan yung mananampalataya. Yan yung pagsunod kahit ligtas ka na. Ginagawa mo yun kasi punong-puno ka ng kaligayahan dahil naintindihan mo, naunawaan mo na talagang papunta ka na sa langit. At alam mong hindi mo kayang bayaran yung trip na yon. Yung travel na yun, alam mong hindi mo kayang bayaran. Kaya sa sobrang saya, sa sobrang kagalakan na naramdaman mo dahil alam mong papunta ka na doon, aba, yung paglilingkod mo. Alam mong hindi makakasapat yung mga paglilingkod na yun, pero tinutodo mo, even in your sufferings, and even in your death. Kaya yung mga nauna sa atin, kahit pinagpapapatay sila, let's get it on. Because I already know, I understand that I am going to heaven. At ang pagpunta ko doon ay is not on my own righteousness, but on the righteousness of God through the finished work of my Lord and my Savior, Jesus Christ. Palakpakan po natin siya. Pag-aaralan natin yung iba sa susunod, mga kapatid. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.